Oo, maganda. Bouquet ni chocolate, ang ganda. Parang bouquet ni Vice. May chocolate. Oh, bakit basa si bakla? Eh, naulanan kanina. Nag-ano. Hindi mo gandang shadow, in fairness. Hindi niya masyadong gusing nababasa siya. Ayan, katulad doon ng unang araw dito, nung nilagak si Chocolate dito, walang gustong mauna sa aming sumilip. Ganun din sa pagsasalita tonight, walang gustong maiwan. Kaya sabay-sabay kaming tatlo. Na-victim si Pokey, kaya mag-isa siya nagsalita kanina. Then, saka mas malapit kasi silang dalawa, so mas marami siyang may kwento. Oo. Eh, yun. Kung may ayaw mo kasi isa na mag-isa. Walang may gusto sa aming mag-solo kasi nahihirapan kaming magsalita dahil sa totoong buhay ho, wala kaming maalalang medyo magandang pwedeng sabihin kay Chocolate. Ang hirap magpanggap na porket patay siya, pupurihin natin siya. Kasi sabay-sabay na tayo mga etchos. Kasi siya rin naman laging na sinasabihan na walang maganda sa inyo. Kahit sa picture, walang maganda. Yun ang laging sinasabi. Pero to be fair, nung unang gabi, nung pagpasok ko namin dito, sabay-sabay kaming sumilip, sabi ko talaga, in fairness kay Chocolate, kung kailan patay na siya, mas fresh siya kaysa nung nabubuhay siya. Mas maganda yung makeup niya ngayon, kumapit. Kasi nung buhay siya, hindi talaga kumakapit ang makeup niya, ang layo sa mukha. Palitada po sa ginagamit. Pero dito, kapit na kapit. Kaya pinagpi-makeup po sa kanya, foundation yung kabila, yung kanan, yung kabila rosary. Oh. Ayan, dito sa mga victim ka kanina. Ito lagi niyo akong binibiktima. Hindi naman sa love line natin ginawa. Noong unang araw, noong unang gabi, biniktim din namin siya. Sabi niya, pasok ka sabay-sabay tayo. Pagpasok namin. Ito gago, sinarapin dito. Tinulak ko siya, tapos nilak ko yung pinto, si bakla ng hysterical. Pagliko ko lang, sinuntak ko sa dito mo, sinaulong kayo. Okay. Sino bang pinakaunang naging katrabaho sa atin ni Chocolate? Si Kakay. 1993. Ako, 93. Kasi kasabay ko siya eh. Siya yung I think, kasabay ko sa sing-along, sa comedy bar. Diyan siya sa dyan siya sa... Tagal mo na rin pala. I know, right? At least ako sinungaling itong baklang to. 1972 daw siya, baklang to. Kaya sa kamatayan, sinungaling, nalaman lang namin nung isang nalaman namin na nakalagay. Akala may itsurang ganyan, may showbiz age. Kasi showbiz age daw siya. Tapos sabi namin, 2 years lang may pinagkaiba, parang wala rin naman. Kasama ko siya po ay nasa music box, ako naman sa Malate. Oo. So, buntis din ako, nakakalimutan kasi 22 years old na. Lalandi natin. Oo, tawa sa kanya. Kasi wala, ang bilis ng utak ni bakla eh, di ba? Yung panlalait, yung gano'n. Tapos lang yung sasabihin, sige, tawan-tawa. Sa kanya ko narinig mga gano'n, di ba? Tawan-tawa. So ano, gusto mo ganda yung tsura ng anak mo? In fairness, ang malas yung dalawa ni Pokwang, no? Yung mga panahon nagbubuntis kayo, yung mga panahon malapit kayo sa kanya. Correct, ikaw naman. Sino ba ako? So ako na una, pakatapos. Kasi kami ni Pong halos magkasabay. Kaya ang tagal na ni Chocolate bago kami umabot ni Poo sa comedy bar. Nung mga panahon nasa library kami ni Poo, kasi di ba parang nung before, parang merong QC comedians, merong Manila. Yan, ako Manila. Malate. Chapter. Malate. Parang chapter. O, parang sinasabi nila, ibang-iba daw yung mga komedyante sa QC sa mga komedyante sa Malate. Kasi yung mga komedyante sa QC, sila Chocolate yun, mga balahura daw yung mga bunganga. Oo, totoo. Sila yung mga nagmumura on stage, sila yung nagsasabi ng mga titi, pek-pek, kang-kang. Sa Malate, sa kay Adriel, bawal yun. Hindi kami pwedeng magsabi ng pabababain ka ng stage at sisikmuraan ka. Kaya ng mga panahon nagbabastos-bastos na kami sinasabi, para ka ng taga-QC. Kasi hindi na Chocolate ng QC comedians. Dahan-dahan naman din tayo nag-set. 22nd, ako 22nd, ikaw sa love line, punchline. Tapos nung nagkaroon na ng love line, wala na tayong choice kundi maging QC comedians. Na-adapt namin yung comedy sinimulan nila Chocolate. Dahil sa balahuraan nga yun sa kanila, hindi kami pwedeng magpaswim kasi lalamunin kami ng mga bunganga nila Chocolate. Pero I must say, bago pa lang ako, magtunog na talaga yung pangalan ni Chocolate. Hanggang sa nagkaroon ako ng chance mag-perform din at sa solo na ako. Hanggang ngayon, naniniwala ako, si Chocolate ang isa sa pinakamagagaling na stand-up comedians. Kung napapanood nyo lang siya lately, malayong-malayo na yon sa performance na binibigay ni Chocolate ng mga
90s hanggang sa early 2000, malayo, walang nakakasabay kay Chocolate bukod sa walang gustong sumabay sa kanya. Simula nung naging walang girl. gustong sumabay sa kanya at walang gustong sumunod sa kanyang gumamit ng mic na ginamit niya. At saka ang taas kasi ng iliwanan niya, hirap sundan. Oo, ang tamas. At saka yung mic, wala rin gustong gumamit. Walang gustong humawak. Kasi natiisahang mic lang naman talaga, di ba? Correct. Binababad po yung mic niya after gamitin. Ay, meron lang sa kong karanasan. Kung panahon na nagtatrabaho pa ako sa music box, siya nasa Lifeline. Kasi meron akong spot doon na kumakanta ako ng One Moment in Time. Wow! Tapos, di ba? Paano ulit? Paano yan? One Moment in Time. Hindi, yung kanta mismo. Kaya, Okay. lumalabas ako ng music box. Pumunta ako sa island sa gitna ng dumaan siya naka-taxi. Pasok! Pasok naman ako sa taxi, pero kasi tuloy-tuloy yung kanta eh. Iniikot lang na gano'n, tapos binaba niya ako sa music box. Na kumakanta ka? Naka- Ano yung wireless? Wala na kasi Diana may boses ni Whitney. Material. So, pagbalik ng taxi, Gago talaga siya. Grabe. Yung mga naiisip ni Chocolate, sobrang ibang level ng kagaguhan. Alam mo kung saan ako pinakatawan-tawa na hanggang ngayon pag may ganun po eh. Siguro I think kaming apat blessed din kami sa ganun eh. We are blessed with you, the gift of laughter, the humor, the wit. Pero si Choco talaga sa kanya eh. Ang hindi ko talaga makakalimutan na umihi siya kakatawa. Hanggang ngayon kung maulit-ulit niya sinasabi, yung balita ako nga eh. Tinanong ako minsan, ako nagparitoke daw ako. Sabi ni Chocolate to Sabi niya, so ano? Ito, nagparitoke? Ang dati ako maganda, nag-trip lang. Ang nakakatawa kinukwento niya, pag nagpo-motorcade, Dati ako maganda, so nag-trip ako. Ayoko na, tamad ako. Okay, nagmamotorcade. nung nauso yung ABS-CBN TV Plus, nagpo-motorcade. Sabi daw nung mag-asawa, may dumating na mga artista. Sabi, ay, ang ganda pala nitong, may mga naunang artista, ang ganda pala nitong artista sa personal. Tapos sabi ng asawa, kasi sabi sa'yo, bumili na tayo ng TV Plus para maganda yung reception. Ganda pala sa personal. Sa TV, hindi masyado. Tapos dumating si Chocolate. Sabi nung asawa daw, sabi sa'yo, kala natin sila lang yung TV natin. Sabi daw gano'n, na si Chocolate nagwawala. Pero, Pero iba, nagtatawanan lang eh. eto, Ay, hindi ko makakalimutan ng chika niya, yung yung pinanganak siya, tapos iniwan sa incubator. 2 years old na, hindi pa rin siya kinukuha. Hanggang sa binigyan na siya ng address ng nurse, ng doktor, o uwi ka na. Dala-dala raw niya yung backpack na uwi. Ganun daw siya tinapoy lang mga magulang. Pero syempre, ito naman po yung mga material lang. Alam natin yung mga hindi, material. totoo din. At ito kasi yung pamilya, baka sabihin din, Eh sabi niya, hindi daw siya sinundan. O kayo papatunay, sabi niya gano'n. Alam mo, natatakot ako, baka biglang tumayo Oo, sa bakukan natin. Mahilig ka man din manabunot. Hindi sabi niya gano'n, di ba niya, naghiwalay na yung nanay tatay niya kasi nga nakita itsura niya. Tapos hindi daw siya sinundan. Pero di po totoo yan, ito po yung mga kapatid. isa pang funny na nakaranasan namin kasama siya. Papunta kami ng Korea. So, Korean Airlines. Ay, nakakatawa. Ayun. Kaso kailangan ito may muestra. Sige. Ito ako. Tumaya ka. Ako yung attendant. Like stewardess ka ng Nanahimik kami. Okay. So, business class, syempre, di ba? Diba? Upo na. Kasi take off na. Syempre, seatbelt. Kaharap namin yung mga Koreanang FA. May ganun kasi, di ba? Sa unang upuan kayo sa Oh, reception. siya sa unahan kami. After namin, piloto na eh. Oo. Oo, correct. Ganun kami kasosyal. Ano? Ito na yung bilat na Koreana, baba na. Tahimik ang lahat. Si Bakla, andyan sa harapan. Siyempre, nag-seatbelt na, magkakaharap namin. Kaya, Bill. Sabi ng Chocolate, tao, bagay. Oo, nagpinayin niya siya. Alam mo yung Ano tawa ba, namin sa loob matay na, kami, "Ang tangin naman, Chocolate!" Yung Koreano na kagayan lang. Hindi, ang nakakatawa nun, oo, kasi akala mo sumasagot yung Koreano, sabi, Ang nangyayari, nandito sa aeroplano. Bagay! Bagay po! Sabi ko sa'yo, bakla talaga yung Chocolate! yung gusto namin Iba talaga si Chocolate, no? Kaya, tao ba to? Kung ikaw kasama niya nung araw na, Wala. tangina, di ba? Yung kaya, lumabatukan Di ko ba? siya. Tao. Di ba? Lugar. Kaya nga ayaw ko Out kasama of the blue. niya. Hindi
hindi ako bet kasama niya kasi ayoko nung maingay, di ba? Sa amin kasi, Wow! si Chocolate. Kailangan ulit mo? Ayaw mo na? Maingay, di ba? Huwag ka ng papa girl. Parang kang pinakuluan lang. Ay ko! Sakit? Ang sakit na yun. Parang itong may love life. Sa amin kasi. Hoy, asa na nga pala yung love life? Ay, naalala ko. Unang araw, kaya kami nagtatawanan. Actually, sakit. Di ba, na-post yun, sabay-sabay tayong sumilip. Tapos nabasa ko yung mga comments, alam mo, inaaway tayo ng mga netizens. Bakit daw, pinapastos daw natin yung patay, parang mga tanga. Kasi kaya kami, umiiyak si Pokwang at saka si Kay Brosa. Si hawak ko si Pokwang, hawak niya si Kay. Inaalalahin namin. Tapos umiiyak sila. Eh si Chocolate kasi, meron siyang eksena lagi. Kunyari nagsasalita siya, tapos kunyari hindi niya alam na may salamin o kaya may wall. Yung Chiquito acting niya. Paano? Mahilig siyang gumano. Chiquito ha. Tapos pagdating namin dito, nakita ko yung salamin, bigla akong na-imagine. Nakakita si Chocolate, habang umiiyak kami, gumayon siya. Bumangon. Yung tawanan na kaming lahat. Sila, ulo ka kasi ginagawa mo lagi yan. Kaya ito na nakikita ko. Kahit sa loob, imagine nyo nakaganyan si Bakla O dyan sa loob. Tapos yung diba? Parang At saka baliw. sana, yung mga tao kayo po magkakaibigan, pwede po kayo maglaitan. I'm sure lahat tayo may mga kaibigan na pwede maglait. Kaya huwag nyo kaming husgahan. Ganto kayo mag-cope. Ganto kami magpatawag. At ganyan siya. Ayaw niya na sa unang At mas malala siya. Kung alam niya lang. Ayaw niya ng seryoso. Nakita niyo nga yung hashtag niya sa akin, bahog bilat ni Pokwang. At saka, kahit sa huli sa din puro kagaguhan, sabi niya nga, nung nabibilin siya, noon pa, mga in-passing na chikahan lang, gusto niya magpa-cremate. Di ba sinasabi niya? Gusto ko i-cremate ako. Ayoko nung libing. Sabi niya, gusto ko cremate. Tapos yung abo ko, gusto ko, ikalat yung sa malabo. Tapos ipakain daw sa mga nakikiraw. Tarantado? Pero tarantado. Pero huwag kayong maglala dahil masunurin kami, ginawa mo. Dami lang po yan. Hindi na si Chocolate. Actually, di ba sabi natin, baka medyo mahal yung pag-cremate. Oo. Baka pwedeng... Eh, nag-inquire ka. Mas Pwede pala yung ano, Chocolate saan? kasi... Hindi, kasi hindi niya natapos yung plan niya. Hindi. Diba? Kaya nga yung budget kasi na ano ba, Oo. ang half cook lang. Sa bahay na itutuloy. Tsaka sa Panty Manila gagawin. May kasamang butter. Unang araw, nag-meeting kami, 5 kami. Kami nga ba, tsaka si Sweet, 5 kami. May chat group kami. Tapos sabi na, paano natin sasabihin sa mga kapatid na ang gusto ni Chocolate ipakremate? Kasi parang unang balak nila, dadalhin sa Davao, kasi ililibing doon. Sabi ni Chocolate cremate, parang ayaw ng ibang kapatid i-cremate. Pero yung isa parang gusto okay. Tapos sabi ni Poco, kung ganito na lang, para walang mag-away. Yung kalahati, cremate, kalahati. Kaya nga half cook. Para everybody happy. Parang gago itong mga kaibigan na ito. Gusto ko tapos ako, kung makikita niyo ng mga basa, naiiyak po kami sa inyo. Pero yun ang gusto ni Bakla eh. Anyway, sabihin ko lang, what's this? Pagdating sa seryoso, ako mismo nakita ko si Bakla. Na 3 years ago, Yosemite, nagulutan ako uminom ng champagne. Kasi mahilig kami mayaman! Hindi na ako pasweet, ikaw pasasyal ka naman champagne. Wala ka na alam. Kanya-kanyang ano lang yan. Kung ako mayaman, di binibigay Lord lahat. Yan, si Chocolate. Ito na nga. Champagne kasi yung paborito niyang inumin. So, bilan nila siyang siguro lasing na. For the first time, nila siya umiyak. Tapos ako siya nagkwento. First time yung kasi never siya kukwento eh. Ano siya, uncomfortable, uneasy. Pagkwentuhan niya, parang kukwento ko ng seryoso sa buhay. Ay, pala kayo dyan! Ganun siya. First time sinabi, nag-open up to ko sa death ng kanyang mother, sa kanyang personal inner demons. Nanalashock ako kasi ako nag-open up ako sa yung depression. Tapos bilang, siguro wala pang isang oras sa iyakan, balik ako na naman yung, parang nangyari sabi ko, kaya yun ang hindi ko makakalimutan, bukod sa sandamakmak na katawanan, pero yung moment na yun, yung isang oras na yun, nag-bear siya ng soul sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Yun lang. Seryoso ko. Hirang-hirang. Sa akin, hindi ko makakalimutan sa kanya yun nga. Lagi ko kwento yung sa mall. Di ba? Yung malayo ako. Bakla! Oo! Bakla. Kita ko may nakagano na hanger, may damit. Yung may mga tassel-tassel, may mga lace-lace sa likod. Showgirl. Sabi ko, ano gagawin ko dyan? Bilhin mo. Akala ko naglalambing lang. Bilhin mo ito sa mamamaya.
Sabi sa akin, putakin na mo! Huwag mo nga ako inaano sa mga kung ano sinusuot mo. Yun din napapasuot mo sa akin. Hindi tayo magkaiba tayo personalidad. Alam mo, tawang-tawa siya. Nakikita niya raw yung mukha kung gaano ko kagalit. Yung pinipilit ko yung personalidad niya, kaparehas ko. Sabi ko, magkaiba tayo, joking. Maiksi ang buhok ko. Pero in fairness, medyo magkahawig kayo. Mahilig sa ganyan yan. Yung nakikita niya sa'yo, pag natuwa siya, gagawin niya sa sarili niya. Yung mga huling outfit niya sa Lafre, di ba, puro look ko. Yung lace-lace, di ba? Pareho ka. Palda-paldahan Kung anong buhok ko sa showtime, pag pupuntahan ko siya sa love life, parang buhok ko kanina sa showtime. Kung ano yung suot ko, suot niya din. Kaya lagi nagpupunta yan sa bahay ko, tapos kukuha ng damit, lalo yung Star Magic Ball. Kaya, may anong susunod ko sa Star Magic Ball? Ewan ko sa'yo, ba't stylist mo ba ako? Sabi niya, lagi magpapamake-up pa ako, yung parang may obligasyon ako. Hindi ko alam kung ano susuot mo. Tapos sabi niya, sige na, sasabihin ko naman ikaw nagdamit sa akin. Sabi ko, huwag mo sasabihin sa'yo sa mga tao, ako nagdamit sa'yo kasi for sure, ang pangit ng pagkakadala mo. Tapos sabi ko, bahala ka na. Sabi ko, kailangan ko ng leather shoes na lang. Kumuha ka na lang ng leather na black dyan. Kasi bakla pumunta sa kwarto ko, bit-bit na yung bago kong lubutan na sa patas. Yung may mga spikes. Nandiyan dyan? Yung, sabi ko, ay wag yun bakla, kabibili ko lang yan. Gagamitin ko yan sa GGB. Ay, gagamitin ko sa ano to, sa Star Magic Ball. Mas mahalaga to kaysa sa GGB. Bakla ka, hindi mo pwedeng ikunin niya. Sabi ko, may papahabol kita sa guard. Tapos sabi niya, o mamili ka, ibibigay mo sa akin to o magsasyabu ako. Sabi sa akin, sige, iuwi mo na, huwag ka lang magsyabu. Tama na. Naging running joke yan, pag pinapagalitan namin siya, sasabihin niya lagi. Anong gusto nyo? Iinom ako ng wine? O ano? O magsasabo ako? Panakot niya sa akin yan lagi. May ipapabili siya, gano'n, may ipapabili pag hindi mo binili. Sige, ano, ibibili mo o magsasyabu ako. Ayaw mo, teka, nasan yung lighter ko? Ngayon po yung joke nakakatawain sila. Pag silang dalawang magkasama, ay, hindi po siya, pukulate. Pukulate. Jo, at saka yung ano tuwa ko Pwede sa ano. yung ano natin, sa may, ano to, sa Universal Studio. Huwag na ang sakit sa kuha. Gusto ko yun. Basta sa lalamunan yung Gusto ko yun. Masakit sa lalamunan yun, te. Sige, kwento Ay, mo. Kwento mo maganda yun. Hindi kasi doon ko nakita, natakot siya sa mga rides. Dinaan lang niya sa gano'n. Ang haba nung, let's watch this. Nabidyo ko yun eh. Maloka ka, ayaw mo yung kwento, bigla tumayo. Ako na lang. Di ba? Tumayo na naman si Bakla. Kayo naman kwento pa rin. Ayaw niya nang may delay. Naku, matatalak to dahil. Hindi, kukwento ko lang yung aso niya kasi maraming dog lovers dito. Naku, may sinasabi ko nga sa kanya, huwag na mag-alaga ng aso. Nakakaya kaya mag-post ko mas cute sa'yo. Kaya Sabi ko, Bakla, mas mukha bang tao sa'yo alaga mo? Naguguluhan yung mga netizens. Sino ba dito pinapalo? pero dalawa doon ay galing sa atin. Tama? Nakapalang mukha, binigyan na lang kami ng bill. Wala kami gawa ko, mga bakla, tag 12,000 kayo. Nag-text mo na sa akin. Malapit na birthday ko. Kaya yun lang. Ikaw, si Poo, tsaka si Kay, bilan niyo ako ng bisyon. Wow. Sabi ko, huwag kang mag-ambisyon. Mahal yun. Basta, ito na, bumili na siya. Si Lapsa, ano? Si Lapsa Auso, si Chanel. Chanel muna. magkita-kita kami, okay to, 15,000 kayo. Nanginil na. Meron na kaming ano agad. Tapos, Bill ito na. yung pinala siya si aso, namatay, di ba? Nakakatuwa, Si kasi Sarge. magkasama sila ngayon. So, siya effective doon kasi nga dog lover siya. Tapos, pinili mo siya ng bagong, ano dyan? Golden Retriever. Golden Retriever. Super sad ko na nakita. Crystal. Ano bang ayaw sabihin sa pangalan? Kasi kunyeta, ang pangalan, Crystal. Ang pangalan ng anak ko, Crystal. Sabi siya, tarantado ka ba? Bakit yung pangalan? Wala kang magagawa. Yun na talaga nakalagay sa ano. Nakuha ko na kasi yung pangalan. Yun yung doon siya Papeles, lumalapit eh. papeles. Huwag kang mag-alala. Ang bilis ng utak. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Bibili pa ako isang aso. Ang pangalan, Brosas. Crystal Brosas! Tapos, Ito na. tapos sabi niya gano'n, sige, bigyan mo rin ako ng aso. Kasi first time, gusto ng anak ko ng aso. Huwag kang mag-alala. Matitira ko si Crystal. May matantado, pakit-pakit. Pinapatira yun. Tatawagan. Kay, ano ka, bakit punta ka rito? Pinapatira ko si Crystal. Tapos, pag nag-abroad kami, hilig niyo mag-FaceTime. Di ba, bini-FaceTime niyo yung mga aso? Naglagaan Ang ko. ingay-ingay, kami usually magkatabi. Parang tanga, Crystal! 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 Ang takit bakla! Ang weird! Ganun niya kamahal yung mga aso. Pini-FaceTime ko niya. Parang tanga lang. Oh. Ay nako.
Yeah. Ano ba? Joke-joke pa to? Hindi, maganda siguro kung ano. Kung susunod ka, huwag naman. Ano na yan? Huwag mo na pagtigil si Winnie Cordero. Pinakasunod ko ako kay Winnie. Kasi ako kay Winnie talaga. Tapos kanina yung taping natin Huwag mo pagbigay si Winnie Cordero. Grabe nakakatawa. Nag-taping kami kayo ng magandang buhay, panoorin niyo bukas. Ako naman yung mali-mali. Alam niyo si Pokey, ibig sa Choki, Pokey ako ng Pokey. Lupos mo na kami. Kahit alam mo kanina, kahit si Mariel, ang pinag-usapan namin si Choki, pusa ng pusa. Ano tama na, huwag na tayo mag-usap, kawawa naman yung isa. Lagi na rin nababanggit yung pangalan niya, lalaging siya natutukoy ng tigo, buhay pa man din. Anyway, yun lang po. Sana, I'm sure lahat kayo may kanya-kanya kayong personal na kwento. Meron kayong mga pinagdaanan sa kanya, masaya man o mga importante. Sana i-alwan natin yung mga sayang memories. Although talaga mahirap pong tanggapin talaga. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin mag-sink in eh. Ako personally, hindi pa rin ako siya mag-sink in. Pag tinatanungan natin, diba? Kasi ang saya pa natin eh. Yun kasi ang nakakapanghinayang. Yung kung kailan nasa peak yung saya natin bilang magkakaibigan, okay siya ngayon. Kasi okay ngayon si Chocolate. Natutuwa na nga rin ako kasi bago natapos ang lahat, naging okay siya. Nabawi niya yung mga pagkakataong nasayang niya, na ituwid niya yung mga pagkakamali niya, nagawa niya yung mga gusto niyang gawin sa tamang pamamaraan, nakuha niya yung mga taong hindi malalapit sa kanya noon, katulad yung mga bakla sa comedy bar, sa laugh line at sa punchline. Mga inaaway niya. For the longest time, hindi kasi siya close sa mga bakla doon. Dahil si bakla, ang lala ng pagka-bully, lalo na sa mga bata. Kung ako, kasi kami dalawa yung seniors doon eh. Kung ako, natatakot sa akin yung mga bagets kasi hindi ako nagsasalita, di ba? Yung suplada ako, hindi ako friendly, hindi ako mapapansin. Si bakla, mapanakit. Di ba? Kaya ginaya ko, di ba? Sakit, di ba? Malalang mapanakit. Kaya nga dinimanda siya ni Atak eh, di ba? Na ngayon si Atak nakikiramay na, nakikinig ako na una. Joke lang. Pero, nung nabago niya yun unti-unti, hanggang sa naging love siya ng mga bakla ngayon. Ngayon, every night nakikita niya yung mga bakla after set, after gig, lahat ng bibigyan. Kasi talagang sincere. Nag-iiyakan kami nung gabing na wala si Chocolate. Nakita-kita kami sa Love Line. Birthday pa nung isang manager na pagkaganon. Umiiyak kami kasi nasa punto kami ngayon na mahal namin si Chocolate. Kaya nakakatuwa kasi naikot niya yung buhay niya eh. Mula sa madilim hanggang sa napaganda niya yung sitwasyon, yung kondisyon niya. Masayahin siya. Kaya kapag sinasabi ko, kung kailan naman okay si Chocolate, nawala pa, nauna. Pero siya may nabasa ako sa na kasabihan na sabi, sa isang hardin daw, yung pinakamabango at pinakamagandang bulaklak ang laging napipitas ng una. Kaya ngayon nangyari kay Chocolate, alam niyo na, hindi totoo ang kasabihan. Tsaka sa mga nagtataka po kung bakit mahal na rin yan po ang tawag sa kanya kasi MNR. Yung po talagang tawag sa kanya kasi siya talagang sa comedy bar, siya yun, nag-isa yun. Mahal na rin siya talaga yun. Kami ang kanyang mga kawal na tinatawag. We are all sad na nandito tayo sa ganitong okasyon, pero somehow I'm so happy. Kasi ang dami namang pinagdaanan nitong taong to. Alam naman natin yan, ang daming pinagdaanan sakit. Ang daming pinagdaanan hirap, dagok, na hindi siya nagsalita. Ang daming lows. Hindi kasi mareklamo yun. Hindi yan reklamado eh. Ano yan eh, siya yung, kahit na alam mo yung hirap na siya, hindi nilalabas na ano. At ang dami na rin namang napasaya. Milyong-milyon. Sobrang daming napasaya. Kaya okay na rin ang pahinga ka na. Okay ka na doon. Bago pa nga siyang mawala. Kasi nagpunta ako ng Japan. Pero bago ko pumunta ng Japan nung isang araw, bago pumunta ng Japan, pinunta ko siya sa Love Line. So sabi ko sa kanya, nag-pitching sa Star Cinema, tapos kasama ko ulit sa pelikula. Kasi lagi ko binibigay sa kanya yung balita na yun, para happy siya. Tumataas ang moral niya pag nalalaman niya kasama siya sa pelikula. Tapos sabi niya, ikaw puro ka pelikula. Tsaka na yung pelikula, bigyan mo muna ako ng bagong sapatos at damit. Sabi ko sa kanya, bakit na naman? Saan mo gagamitin? Basta kailangan ko ng bagong sapatos at damit. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko, wala ako, pupunta ako ng Japan. O sige, pagbalik mo na lang galing Japan, hindi na ako natawag sa'yo. Basta pupunta na lang ako sa bahay. Kaya kinakabahan ako kasi baka ngayon niya kunin.
Ngayon niya pala kailangan yung bagong sapatos at damit. Pero seriously, I'm sad because we all lost a friend. Someone who's so dear to us. Pero okay na rin para sa taong mahal natin na magpahinga na. Kasi nakakota naman na siya eh. Ang dami na siyang napagsiplihan. Ang dami niya lang napasaya. Nakuha niya na rin lahat ng gusto niya. Diba? Nag-viral na din siya. Oo, Let's watch this. Wala. May laplapan. Ang ina-expect ko nga, mas mauunang mawala yun eh, yung nakalaplapan niya. Kasi hanggang ngayon, comatose yun eh. Nasa ICU. Kaya, siguro hindi niya naman yung pagdadawat kung hihilingan namin kayo na. Sa pagkakataon ko, palakpakan lang natin si Joe. Sa lahat ng masasayang kwento niya sa akin, sa lahat ng mga masasayang kagawian niya, lahat ng mga ginawa niya, para patawanin lang tayong lahat, siya talaga ang, for me, one of the greatest comedians. Ako talaga siya number 1. Yes. Number 1. Number, hindi ko alam, mag-away tayo kasi number 2, 3, 4. Pero sa akin, siya po talaga. Lagi sa hindi wala akong pakialam. Kahit saan, i-google nyo pa. Lagi ko sasabihin, siya talaga yung pinaka-nakakatawang tao sa balat ng lupa. Alam mo, mabayit ulo yan eh. Pauwi na kami galing Davao. So, nasa aeroplano na, nakaupo na kami. Sabi sa isang pasero, Chocolate, uwi na kayo? Sabi niya, hindi. Pabalik kami ng Davao. Diba, nakasakay na kami dito, diba? Nakasakay na kami pa Manila to, diba? Hindi, babalik kami ulit. Bababa kami para sa'yo. Ay, mainit ang ulo ng loob. Alam mo, lahat mahal siya. Pwera lang yung asong kasama namin sa pelikula sa Fantastic. Bakit? May aso dun eh. Talaga diba? ba? Oo. Lahat mahal siya, pwera lang yung aso. Kasi may nag-aalaga sa aso, tapos pag nagpapasapasan sila, kisses sila, may inalaga yung aso. Tapos pag take na, lagi si Chocolate kasi may hawak ng aso. Eh yung aso kailangan, yakapin mo rito, tapos para hindi magwala, nandito lang yung ulo. Pag nilalagay niya dito, nagwawala yung aso. Pag pumupunta rin, gumagayas, ayaw nung aso mag-shooting. Pero wala kami sinasabing may amoy ka, wala kami sinasabing. Hanggang sa huling sandali, hindi namin sasabihin. Basta ayaw nung aso. Pag nagawa ko siya dito, ayaw nung aso. Ayun kayo! At saka di ba pag kuya may pumapanaw, malalaman mo pag nagpaparamdam o nagmumulto, nangangamoy kandila o nangangamoy black, bumabango. So pag bumango, alam nyo na, hindi si Chocolate. Pero hindi namin sinasabi niya dito. Sabi ko sa'yo! Wala kami sinasabi niyo. Wala pa, hindi pa napapagdun sa akin si bakla. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito. Sineselebrate natin yung mga magagandang alaala ng Chocolate at yung pagmamahal natin sa mga. Sobra. Yun na yun. At dahil dyan, may special song si Kay Bros. Yes, kakanta po ako ng zombie. Ano bang gusto niyo kantahin ko? Kinanta mo na nga sa kanya nung buhay siya, hindi mo yung ba naman? Staying Alive. Gusto niyo? Borderline ang gusto niya, baka-Madonna yan. Palakpakan naman natin, K-Bros. Nakakilala ba? In fairness lang, maganda ang sound system. Palakpakan din natin yung ano, sorry, wait lang. Palakpakan din po natin yung choir. At dahil parang ako din si Chocolate yung mahilig mag-kim-kim, pero ngayon di na. Alam ko marami yung pinagdaanan na hindi niya sinabi sa atin. So ito lang po yung pinaka-perfect song. This is one of my favorite songs. Actually, this is my theme song of my life. Ganon. I-share ko sa inyo. Parang kay H.O. Pasok, Jotaro. Meron pa yung ano yun? Hello? Echo. Sound. Magkano TF ko dito? Charot lang. Sound. Lately I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know
is around, I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this sorrow, this warrior is a child. Unafraid because it's always the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemy that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, this warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, this war